Isang napakalaking balita ang lumabas kamakailan kung saan ay pinirmahan po ni US President Donald Trump ang isang executive order para gumawa ng strategic Bitcoin reserve para sa gobyerno ng Amerika. Pero ang mas naging kontrobersyal ay ang paraan kung paano po nila ito bibilhin gamit ang tinatawag na budget neutral strategies. Ayan, budget neutral strategies. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto hindi lamang po sa ekonomiya ng US kundi pati na rin sa atin dito sa Pilipinas bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang nilalaman ng executive order na ito? Nito pong March 6, 2025 ay pinirmahan po ni Pangulong Trump ang isang executive order na nag-uutos sa US Treasury at saka Department of Commerce na gumamit ng budget neutral strategies para makabili ng Bitcoin. Ang ibig sabihin po nito ay nais ng gobyerno ng US na magdagdag ng Bitcoin sa kanilang reserve nang hindi gumagamit ng dagdag na pera mula sa mga taxpayers. Ito ay isang malaking hakbang dahil madalas na ginagamit ng mga bansa ang kanilang foreign currency reserves o gold reserves upang panatilihing matatag ang kanilang ekonomiya. Pero ngayon, tila gustong pasukin ng US ang Bitcoin bilang isang opisyal na bahagi ng kanilang financial reserves. Pero paano po nila gagawin ng hindi naglalabas ng bagong pondo? Ayan. Paano nga ba gagawin o isasagawa ang budget neutral strategies na ito? Ayon po sa mga ilang eksperto, may tatlong pangunahing paraan kung paano po nila ito maaaring gawin. Una ay ang pagbebenta po ng gold reserves. Ayan, isa sa mga posibleng paraan ay ang pagbebenta ng bahagi ng gold reserves ng US para ipalit sa Bitcoin. Sa madaling salita ay magbabawas po sila ng ginto upang bumili ng Bitcoin. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng kontrobersyal lalo na sa mga traditional investors na naniniwalang ang ginto ang mas stable na asset kumpara kay Bitcoin. Pangalawa ay ang Bitcoin mining ng gobyerno. Isa pang posibilidad ay ang mismong pagmimina ng Bitcoin ng gobyerno ng US. May mga underutilized computing resources ang gobyerno tulad ng mga federal data centers at saka energy surplus na maaari pong gamitin para sa Bitcoin mining. Ginamit na ito ng bansang Bhutan simula pa noong taong 2019, kaya posibleng sundan ito ng Amerika. Ngunit mainit pa rin ang debate sa issue ng Bitcoin mining sa US dahil po sa environmental concerns. At pangatlo ay ang paglikha ng Bitcoin bonds. Yan, isa pang paraan ay ang pag-issue ng tinatawag na Bitcoin bonds. Ang ideyang ito ay inilabas noon ng mga Bitcoin proponents tulad po ni Ginoong Michael Saylor na gumamit ng bonds upang makabili ng Bitcoin. Sa ganitong paraan, makakakuha ng Bitcoin ang gobyerno ng US nang hindi agad-agad gumagastos ng aktual na pera, kundi sa pamamagitan ng pangungutang gamit ang bonds. Sa ngayon ay wala pang final na decision kung alin sa mga paraang ito ang gagamitin. Ngunit ang sigurado ay malaking epekto nito sa crypto market at sa global economy. At ayan, ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kung matutuloy po ang plano ng US na magtayo ng Bitcoin Reserve, malaki ang posibilidad na tumaas ang demand para kay Bitcoin. At kung tumaas ang demand, natural lang na susunod ang presyo nito pataas. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, ito ay maaaring magdulot ng malaking kita kung tayo ay may holdings na Bitcoin bago pa man tuluyang tumaas ang presyo nito. Ang ganitong hakbang mula sa isang malakas na bansa tulad ng US ay nagbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa market ng Bitcoin ay talagang isang lehitimong asset at hindi lamang isang speculative na investment. Ngunit dapat pa rin po tayo maging maingat. Hindi pa tiyak kung paano po maisa sa katuparan ang budget neutral strategies. At maaari pong magkaroon ng pagbabago sa regulasyon na maaaring makaapekto sa market. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, ito po ay isang napakahalagang hakbang
para sa Bitcoin at sa buong crypto industry. Kung ang US mismo ay bibili ng Bitcoin para sa kanilang national reserve, mas magiging mainstream ito at maaring pwersahin ang iba pang mga bansa na sumunod din sa trend. Ngunit ang tanong ay paano po ito magagawa ng hindi nagiging pabigat sa ekonomiya ng US? Ang pagbebenta ng gold reserves ay maaari pong magkaroon ng backlash. Ang Bitcoin mining ay controversial naman sa environmental aspect at ang paglikha ng bonds ay may kasamang risk. Ano man ang maging resulta nito, isang bagay po ang sigurado. Ang Bitcoin ay hindi na simpleng internet money lamang. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng global financial system. At bilang mga Pinoy, dapat po tayong maging mapagmasid, mapanuri at handa sa anumang pagbabago dala nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.